2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng madaming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo, ang tunay na #1. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Happy Friday po sa inyo lahat. Ang bilis ng araw, nakakaloka. At thanks God, Friday nga. Kasi grabe talaga yung pagod ko this week. Sobrang, ay nako, grabe. Hindi ko talaga ma-imagine na mairaraos namin siya ng ganon. Kasi naman, kahapon, ayun na nga, naganap na nga yung event doon sa school namin na grabe, napagod ako ng bonggang-bongga. Sobrang ang mga ginawa namin, maaga pa lang nandoon na kami, nagabol kami sa mga design. Tapos pagdating ng tanghali, ayun na, nagsisimula na yung event. Syempre yung mga tao, nagdatingan na, dami-dami, tas ang init-init. Ikaw ba naman, imbitahan mo ba naman yung yung lahat ng teacher doon sa lalawigan ninyo? Nakakaloka. 75 ang nag-resign yesterday. Kaya yon, grabe yung okasyon. At kami yung host, kaya lahat kami ay talagang kailangan gumalaw. Halos hindi na kami kumain. Ang nakakaloka pa doon, pagkatapos ng event, bumuhos yung malakas na ulan. Nakakaloka, binaha kami ng bonggang-bongga. So yon, so ligpit naman kami kasi syempre yung mga upuan, yung mga, alam mo yung dapat iligpit, kailangan talaga ipasok na siya doon sa loob kasi kundi masisira. So talagang lahat kami buhat uli. Inabot kami ng alas 12 ng hating gabi. Kaya kung napapansin ninyo, wala akong upload kaninang umaga kasi talagang sobra. Midnight na ako nakauwi dito sa bahay namin kasi nga baha doon sa school namin. Hinatid nila ako dito sa bahay ng bonggong-bongga. Sabi nga ganun, doon na daw ako matulog sa tabi ni PE teacher. O, di ba? So, syempre, basang-basa kami sa ulan. Saka, hindi ko carry. Talagang kailangan ko na umuwi kasi talagang basa talaga yung damit ko. Saka, lahat naman kami basa. Alam mo yun, nakakaloka. Tapos kanina umaga pumasok pa ako doon sa kabilang school. Kaya yung lola mo, eto, fresh overload pa rin. Diba? So yun, nakakaloka. Ayoko ng ganong klaseng trabaho. Para kami construction worker. Construction worker. Kasi ang bibigat ng mga binubuhay, nakakaloka. Bawal naman umarte kasi sabihin ganon, arte-arte mo naman, bumabagyo na nga. Diba? So yun, so thanks God kasi nairaos namin yung event. Maloloka kami siguro lalo kung umulan siya bago mag-event. Buti na lang tapos na yung event at nakauwi na yung mga ilang tao. Anyway, so ito na, exciting ang pag-uusapan natin ngayon kasi ay nako, grabe, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, Miss World Beauty Queen, hindi daw pupunta ng Thailand. O, di ba? So, yun. Isa yun sa mga wini-wish ko na sana magpunta sila dito sa Thailand. Pero, ang sagot nga dyan doon sa sa tanong ko ay wala silang planong pumunta dito sa Thailand. So, dyan lang pala talaga sila sa Pilipinas. May sinadya silang charity dyan. And then, ayun nga. So, sayang hindi ko talaga makikita ang beauty ng Miss World. Diba? So, yun. Gusto ko pa naman itong makita. Sabi ko nga, pag pumunta to ng Thailand, kahit may pasok ako, absent ako, makita ko lang siya. Kaso, diba? So, hindi sila makakadaan ng Thailand. So, doon lang talaga sila sa Pilipinas. Anyway, wala naman tayong magagawa. Kasi, syempre, decision yun ng organization, di ba? At wala naman silang business dito. Ang business nila ay nandiyan sa Pilipinas. Pero ang ganda ni Miss World, no? Grabe talaga. Mukhang manika. Alam mo yun, yung parang siyang Barbie na buhay. And then, parang feeling ko, ang hirap pantayan ng beauty niya. Kahit si Gwendolyn, hindi niya mapapantayan ng beauty na meron itong si Miss World na si Carolina.
Kasi parang feeling ko may hirapan siya kasi sa sobrang ganda. Maganda naman si Gwen, pero yung ganda niya pang star. Charot. So, yun. So, parang feeling ko hindi siya, katulad ba ni Megan Yang na may appeal. Yung, kahit kasi hindi ka naman maputi pero meron kang tinatawag na dapat na extravaganza beauty. Yung tipong may isasagad pa yung beauty mo. Hindi lang yung ganyan, di ba? Saka, nakukulangan ako sa styling niya. Sa totoo lang, kay Gwen, parang yung styling niya, hindi ganun kabongga. Plus, nandoon din na hindi rin perfect yung makeup. Kasi parang feeling ko, yung makeup hindi mo mabagay. Parang siguro mga light makeup dapat ang gawin. Yung katulad dito kay Miss World, hindi mo makikita na pak na pak yung makeup, simplihan lang pero nakikita mo yung ganda, 'di ba? Dapat ganon. Kasi pag mistisa kasi mahirap talaga ayusan 'yan. Mas sila tumatapang sila pag mini-makeupan sila or hindi talaga nila nakukuha yung tamang timpla. Bibihirang beauty queen na mistisa talaga yung masasabi mo na wow, plakado yung makeup niya. Kailangan magaling ang makeup artist na gagalaw sa mukha niyan. Then, ayun, para yung alam mo yun, makuha lang yung tamang timpla. Anyway, maganda si Gwen. Tulad nga na sinabi ko, pang artista, pero hindi ko nakikita na pang talaga Miss World Beauty. Swerte na natin pag nakarating tayo sa sa dulo ng competition. Yon, pero don't expect na magta-title tayo. Depende yan kay Gwen kung paano siya sasabay sa ganda ng mga beauty queen dito. Charot! So, ayan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa pambato natin sa Miss Aura International na kumakabog ang beauty at umaaura ng bongga-bongga ngayon. So, para sa akin, syempre panalo naman yung beauty talaga neto. Ayun nga, sabi ko nga, morena beauty. Kapag inayusan mo yan, talagang lulutang talaga yung ganda. Lalabas talaga yung aura. Alam mo yon na hindi tawag dito, na hindi mo maiisang tabi yung beauty nila kasi lumulutang talaga sila kapag nami-make-upan. Yung mga ganitong kulay, maganda tong ayusan kasi mas parang madali silang timplahin. Mas lumalabas kasi yung ganda nila kapag mini-make-upan na sila. And then, ayun, kailangan lang talaga eksena. So parang feeling ko, panalo yung mga eksena dito ni Miss Aura, in fairness sa kanya. Hindi natin siya masyado kilala, pero kumakabog talaga ang beauty niya. So ibig sabihin, naghanda siya ng bonggang-bongga sa competition na to. Di ba? So yun, so congratulations ngayon pa lang. Parang feeling ko, malayo ang mararating natin dito sa Miss Aura International. So laban lang. And then, ito pa ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman masasabi mo kay Miss Universe Peru, Thailand at Mexico? Tingin mo sila nga ba talaga ang inaabangan ng corona sa Miss Universe? O, diba? So, parang feeling ko naman si Peru kamukha ni Arvuni. Parang hindi ko naman nakikita na nakakatakot siya sa competition na to. But, ang natatakot ako dito kay Thailand kasi parang nararamdaman mo na grabe yung umiingay. So, tinatrabaho nila ang corona. So, ang hirap kasi hindi mo alam kung ano ang paghahanda ng ginagawa ng Thailand ngayon. Parang eto na. Yung noon kasi dati sabi ko, kay Antonia, mukhang ikaw yung hinihintay ng Thailand para makuha ang corona. Tapos ngayon, ayan na siya, di ba? Lumalaban na at parang nararamdaman natin na siya nga ang kukuha ng corona ngayong taon na to. Pero hindi rin natin alam kasi maingay din si Mexico. Iba din yung pinapakita ni Mexico dito. Si Mexico kasi, nag-aalinlangan ako sa kanya yung power na meron siya. Kung mararamdaman mo, parang may holdback din. Minsan, makikita mo yung ganda niya, pero parang makukulangan ka or hindi mo alam kung tama lang ba yung ginagawa niya. Kasi parang hindi siya masyadong maingay, hindi siya masyadong loud. Katulad ni Antonia na sobrang ingay talaga. So parang gusto ko pa rin yung galawan ni Mexico kung ako ang tatanungin mo. Kasi yung gusto ko kasi yung beauty niya. Tapos alam mo yon, pag yung competition na biglang may ibubuga pa ng more. So parang feeling ko lang, kulang lang siya sa pagiging empowered. Yung lakas ba, parang mas umingay pa ng bonggang-bongga. Pero may laban ng Mexico. Pero yun nga, kahapon nga nagpasabog nga ng swimsuit itong si Michelle D at saka si Miss, si Miss Nicaragua.
And then, eto pa, si Miss Venezuela, o, di ba? Pumantay din, o, di ba? Gusto ko yung posing ni Venezuela kasi parang safe masyado. And then, kita mo yung curve, kita mo yung body, so marunong sa eksena. Kaya lang, kung mukha ang pag-uusapan, syempre, mas gusto ko yung mukha ni Michelle D. Kasi si Michelle D, parang Asia's Next Top Model ang eksena. Gusto ko yung banat na banat yung katawan niya. At kitang-kita mo din yung kaseksihan. Sabi ko nga nagawa na to ni Miriam Kiambao dati. But gusto ko kay Michelle D, wag niya masyadong ipipihit yung kamay niya. Kasi nawawalan ng boobs. Para tuloy siyang flat chest. Alam mo yun, yung walang dibdib. So, mas maganda, makita pa rin yung boobs niya para mas bongga, di ba? So, yun. So, yun lang yung awkward dyan sa posing niya. Pero panalo, yung katawan ng liit ng bewang. Kung makikita to ng mga Latinas, siguro mapapawaw talaga sa kanya ng bonggang-bongga. In fairness naman, panalo si Michelle D sa posing niya. So, posing ng pang supermodel, pero kasi yung kay Venezuela, posing ng pang beauty queen. Di ba? So, yun. So, sana wag makalimutan ni Michelle D na hindi siya sa top model lalaban. Lalaban siya sa Miss Universe. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo? Sa 2024 daw, magbabanggaan si Atisa Manalo at saka si Samantha Bernardo. Ayun nga, naririnig ko nga na umiingay nga itong chika na to, na ito nga si Samantha Bernardo ay lalaban daw sa Miss Palawan. Tapos, ito din si Atisa Manalo ay nagpaplano din yata lumaban na ng Miss Universe Philippines. And then, parang siya na yata yung i-represent ng lugar nila. So, yon. So, ang akin, nako, matinding labanan to. Parehas first runner-up sa international pageant. Parehas may napatunayan. Isa sa Miss Grand first runner-up at isa sa Miss International first runner-up. O di ba, ang bongga lang. Pero sino nga ba ang mas kabog para sa akin? To be honest, kasi kung caliber ang pag-uusapan, maganda ang kalibre na meron itong si Samantha Bernardo in terms of pasarela, talagang panalo, kung paano pipihit, kung paano talagang, alam mo yon, kakabog ng bonggang-bongga sa competition. Si Samantha Bernardo, nakikita ko na isa sa mga talagang magaling pagdating sa pasarela. But, performance level, syempre, panalo si Samantha Bernardo. Kaya lang kasi kung leveling ang pag-uusapan, syempre mas mataas ang international. At kilala naman natin tong si Atisa Manalo, iba din magtrabaho to. Kung beauty ang pag-uusapan, I think mas lalamang ang beauty ni Atisa. Maganda si Samantha kasi oriental beauty. Pero maganda din si Atisa kasi very berhen yung mukha. Alam mo yung Virgin Mary yung peg na maamo na gusto ko makita sa kanya kung paano siya magiging fierce, ganon. And then, alam naman natin na kapag nagtrabaho itong si Atisa Manalo ay talagang tinatrabaho niya ng maigi. Plus, nandoon yung galing. I think mas magaling si Atisa Manalo in terms of communication skills. Hindi ko alam, hindi ko i-underestimate si Samantha Bernardo kasi may napatunayan naman si Samantha Bernardo sa international pageant. Hindi mo rin pwede underestimate ang isang Atisa Manalo kasi may napatunayan din. Siguro ako kung kay Samantha Bernardo, sa totoo lang guys, mas gusto ko lumabas si Samantha sa supranational kesa sa Miss Universe. Kasi sa supranational, parang feeling ko, mas kakabog talaga yung beauty niya doon. Mas kaya niyang mag-title doon sa supranational more than sa Miss Universe. Kasi kahit sabihin na natin siya ang mananalong Miss Universe Philippines, parang feeling ko mahihirapan pa rin siya pagdating sa Miss Universe kasi ibang caliber eh. Tapos si Atisa Manalo naman, parang feeling ko ayun, pwede siya sa Miss Universe kasi parang feeling ko mas kaya niyang trabahuhin ang Miss Universe more than kay Samantha Bernardo. So, kung ako ang tatanungin mo, Samantha Bernardo, go to the supranational, and then, eto nga si Atisa Manalo, go to the Miss Universe Philippines. And then, parang feeling ko sobrang tagal na nang hinihintay natin si Atisa Manalo na mag-compete. So, pag nag-compete to at nakasabay dito kay Samantha Bernardo, nako, malaking gera to. Charot! So, yun. So, naluloka lang ako doon sa part na yon. So, tingnan natin kung sino ang kakabog. Kung sakasakaling sasali sila. At ito nga, kanina nga napanood ko yung interview ni Kylie Versosa doon sa The Philippines. Ang masasabi ko,
ang bongga. Ang bongga ni Kylie. Sobrang ganda. Naramdaman ko ang pagiging reyna ni Kylie habang ini-interview siya. Yung alam mo yun, yung ramdam mo na Miss International talaga siya. Ando doon kasi yung peg niya, yung orahan niya. So, Miss International yung atake. Tapos, nagulat nga daw siya kasi ano nga daw ng overage, parang itong age limit, kumbaga, nawala na yung age limit dito sa Miss Universe. Siyempre, na-shock siya. Tapos, sabi niya, para sa kanya, pabor siya kasi para sa mga may gusto pang sumali. And then, doon naman, tinanong siya kung sasali nga ba siya dito, kung sakasakali sa Miss Universe Philippines. Sabi niya, enough na daw sa kanya yung corona niya at hindi na daw siya sasali kasi Miss International na nga siya, di ba? So, gusto ko yun. Parang yung kay Megan Yang din, di ba? What if ko sumali si Megan Yang? Ang sabi ni Megan Yang, enough na sa kanya yung corona ng Miss World. O, di ba? Kung ako naman, tama naman yung mga sagot nila. Kasi hindi naman porkit, ay, Reyna ako, sige, sasali ako dyan. O, hindi naman porkit ganon, ay alam mo yun, yung parang sasali, pwede ka na uli sumali, gusto mo na sumali. Kasi iniingatan din naman nila yung branding na meron sila. Miss World is a Miss World. Miss International is Miss International. So ayun, ewan ko na lang kay Antonia Porcel bakit gusto niya pang sumali sa Miss Universe. Charot! Ewan ko sa kanya. So hindi pa siya siguro kontento. Sa bagay, alam nyo, sa totoo lang, yung kay Antonia Porcel kasi, malaki din yung sinusugal niya dito eh. Kasi siguro gusto niya mag-level up yung career niya, gusto niya makilala pa sa more, di ba? Kita mo naman, kaya yun sumasali dyan kasi they wanted to more pa. Bukod doon sa, syempre, benefit to ng bansa namin kung mananalo ako dito. And then, benefit niya talaga yon. Mas lalaki talaga yung pangalan niya. Kasi, sa tagal-tagal pa naman na wala nang nagdadala ng Miss Universe sa bansa nila eh. Natural, di ba? Kaya nga interesting ang Miss Universe ngayon kasi hindi natin alam kung papalo ba to si Antonia Porcel or hindi, or maliligwa kasi pwede mangyari yon. So yon, so ang akin, I think, talagang sumusugal dito si Antonia Porcel. Sinusugal niya na, yung corona na meron siya, itatry niya para sa, kasi to eh, parang sa level up ng career niya. Ayun yung totoo doon. Hindi yung parang, kasi gusto, bukod doon sa maliban na yun eh, kumbaga parang sunod-sunod na yun eh, makakapagbigay ako ng pride sa bansa ko, may ipapanalo ko ang Miss Universe, plus, syempre, mas tataas yung career niya, mas yayaman pa siya ng bonggang-bongga. Ayun yun, parang feeling ko talaga, negosyo to. Charot, so yun. So, ayaw ni Kylie Versosa, hindi siya natatakot siya ha, yung kumbaga, hindi naman porket sinabi niya na ayaw niya, ay ibig sabihin takot na siya. Diyos ko, kilala din natin ang caliber ni Kylie Versosa, palaban din yan. So, hindi mo pwede underestimate yung galing na meron yan. So, siguro nandudula siya sa part na hindi siya interesado. Hindi siya interesado at kontento na nga daw siya sa career na meron siya. Kumbaga, nakita naman natin, nag-improve din naman yung career niya. And then, Kylie Versosa is a Kylie Versosa. So, ay maganda lang, nakontento lang siya kung ano yung meron siya. Hindi siya sa natatakot, nakontento lang kung ano ang meron siya. At hindi niya kailangan na parang itaas pa or i-level up yung sarili niya kasi level up na siya. At hindi niya kasi makakapagbigay ako ng pride sa bansa namin. Kumbaga, parang alam niya na nakapagbigay na siya ng pride sa bansa niya. Diba? So, yun lang yun. So, yun guys. Ako na proud ako dito kay Kylie Versosa. Sa totoo lang. Saka kay Megan Yang. Hindi kasi sila yung parang, makikita mo kasi yung sincere sincere talaga. Hindi lang yung parang, ay gusto ko magbigay kasi ng corona para sa bansa ko eh. Kumbaga, hindi nila iniisip yung sarili nila. Kasi alam nila na nakapagbigay na sila ng corona, saka yung branding na meron sila, iniingatan nila ng bonggang-bongga. Diyos ko, sino po bang aayaw sa history ng kauna-unahan na Miss World at naging Miss International. O, di ba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan,
please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.